Isang malakas na sampal ang gumising sa diwa ni Alena. Ang hapdi niyon ay mabilis na kumalat sa kanyang pisngi, kasabay ng matinis na boses ng kanyang tita Lorna na tumatago sa kanyang tainga. Walang hiya kang bata ka. Palamunin. Pabigat. Napahawak si Ara sa kanyang namumulang pisngi, nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa galit na mukha ng kanyang tiyahin. Sa sahig, nagkalat ang mga damit niya, itinapon mula sa luma at bukas na aparador. Tita, parang awan niyo na po. Saan po ako pupunta? Halos pabulong niyang sabi, nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam kung saan ka magpunta. Mag-impak ka at umalis ka na ngayon din. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo rito, sigaw ni Tita Lorna, sabay tulak sa kanya palabas ng kwarto. Halos madapa si Ara sa pasilyo. Ito na ang kinatatakutan niya. Simula nang mamatay ang mga magulang niya sa isang aksidente, kinupop siya ng kapatid ng kanyang ina. Ngunit ang pag-aaruga ay hindi kailanman naging taos puso. Araw-araw, ipinapamukha sa kanya na isa lamang siyang pabigat. At ngayon, dahil lamang sa nawawala nitong mamahaling hikaw na ipinagbibintang sa kanya, ay tuluyan na siyang itinataboy. Wala siyang nagawa kundi ang mamulot ng kanyang mga damit sa sahig. Isiniksik ang mga ito sa isang lumang bag, habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Wala siyang kamag-anak na malalapitan, wala siyang kaibigan sa kanilang probinsya. Nag-iisa siya sa mundo. Sa kaunting perang naipon niya mula sa paglalabada, sumakay siya ng bus patungong Maynila. Isang lugar na banyaga sa kanya, ngunit siyang tanging pag-asa niya. Ilang araw ng paghahanap, pagtitiis ng gutom, at pagtulog sa kung saan-saan, isang anunsyo sa dyaryo ang nagbigay sa kanya ng liwanag. Wanted, kasambahay. Stay in. Mataas na sahod. Nakasulat doon ang isang address sa Forbes Park. Dala ang kaba at pag-asa, pinuntahan niya ang address. Halos malula siya sa laki ng mga bahay at sa taas ng mga pader. Nang makarating siya sa mansyon ng mga Monteverde, pakiramdam niya ay nilamon siya ng dambuhalang gate na bakal. Isang matandang mayordoma ang nagpapasok sa kanya. Ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis, ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa buong buhay niya. Tahimik ang buong bahay, isang katahimikang nakakabingi. Ipinakilala siya sa amo, si Doña Elvira Monteverde. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, may tindig na maharlika at mukhang mabait. Ngumiti ito sa kanya, ngunit may kakaiba sa mga mata nito, isang tingin na tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Kailangan ko ng mapagkakatiwala ang katulong, Hija, sabi ni Doña Elvira sa malumanay na boses. Lalo na para sa anak kong si Mateo. Masyado siyang abala sa kumpanya, minsan ay nakakalimutan na niyang alagaan ang sarili. Sa awa ng Diyos, natanggap si Ara. Ang sumunod na mga linggo ay naging maayos. Magaan ang trabaho at mabait ang ibang mga kasambahay. Ngunit palagi siyang nakakaramdam ng hiya, lalo na kapag nakakasalubong niya ang anak ng Donya, si Sir Mateo. Isang lalaking matangkad, gwapo, ngunit laging seryoso ang mukha at tila laging may malalim na iniisip. Hindi siya nito pinapansin, para bang isa lamang siyang anino sa malaking mansyon. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, tinawag siya ni Doña Elvira sa library. Ara, Hija, sabi nito, may hawak na 2 baso ng juice sa isang tray. Napapansin kong pagod na pagod si Mateo nitong mga nakaraang araw. Ipagtimpla mo sana siya ng pampalakas, pero naunahan na kita. Ito, ihatid mo sa kwarto niya. At ito naman, dagdag ng Donya, iniabot ang isa pang baso. Para sa'yo. Pampalakas din para hindi ka sakitin. Ubusin mo ha. Nagpasalamat si Ara. Gumaan ang loob niya sa kabaitan ng kanyang amo. Ininom niya ang juice na para sa kanya. May kakaiba itong lasa, medyo mapait, pero inubos niya iyon dahil sa utang na loob. Pagkatapos ay kinuha niya ang tray na mailamang baso para kay Mateo at maingat na umakyat sa ikalawang palapag. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Sir Mateo. Sir, dala ko po yung pinabibigay ni Ma'am Elvira. Nang buksan niya ang pinto, naramdaman niya ang unang bugso ng pagkahilo. Parang biglang uminit ang kanyang buong katawan. Ang mga ilaw sa silid ay tila nagsimulang sumayaw sa kanyang paningin. Nakita niya si Mateo na nakaupo sa gilid ng kama, minamasahe ang kanyang sentido, mukhang pagod na pagod. Ilapag mo na lang dyan, sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya.
Sinubukan ni Ara na lumakad papalapit sa mesa, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. Parang umiikot ang buong paligid. Nabitawan niya ang tray. Isang malakas na kalabog ang umalingaw nang mabasag ang baso sa sahig. Ano ba? Inis na sigaw ni Mateo, at sa wakas ay napatingin sa kanya. Sorry po, sir, nahihilo po ako. Iyon na lamang ang salitang lumabas sa bibig ni Ara, bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang naramdaman ay ang malalakas na braso ni Mateo na sumalo sa kanya bago siya bumagsak. Isang matinding sakit ng ulo ang gumising kay Ara. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kisam! Isang pamilyar ngunit hindi niya maalalang kisam. Ang kanyang katawan ay nakahiga sa isang malambot na kama na babalot ng kumot na gawa sa seda. Amoy mamahaling pabango ng lalaki ang buong paligid. At doon niya naramdaman ang katotohanan. Wala siyang saplot sa ilalim ng kumot. Sa isang iglap, bumalik lahat. Ang pagkahilo, ang pagbagsak niya, ang mga brasong sumalo sa kanya. Ngunit ang mga sumunod na alaala ay pira-piraso at malabo, isang pakiramdam na hindi niya kontrolado, mga halik, mga haplos. Napabalikwas siya ng bangon, hawak ang kumot sa kanyang dibdib. At sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Mateo Monteverde. Isang sigaw ang gustong kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit walang boses na lumabas. Takot. Hiya. Pandiri sa sarili. Lahat ng iyon ay sabay-sabay na bumuhos sa kanyang pagkatao. Ano ang nangyari? Anong ginawa niya? Anong ginawa sa kanya? Nanginginig ang mga kamay, dali-dali niyang pinulot ang kanyang uniforme na nakakalat sa sahig. Sa tabi nito ay ang basag na baso. At ang juice na natapon. Ang juice. Nagmamadali siyang nagbihis. Hindi niya kayang tingnan ang sarili sa salamin. Hindi niya kayang tingnan ang lalaking natutulog sa kama. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang takasan ang bangungot na ito. Bago siya lumabas ng pinto, nakita niya sa ibabaw ng mesa ang sahod niya para sa linggong iyon, kasama ang ilang dagdag na pera para sa tip. Nanginginig niyang kinuha iyon at isinilid sa kanyang bulsa. Kailangan niya ito para mabuhay. Habang papalabas siya ng mansyon sa kadiliman ng umaga, sumumpa si Ara sa kanyang sarili. Itatago niya ang gabing ito. Ibabaon niya sa limot ang kahihiyan. Walang sinuman ang dapat makaalam. Hahanap siya ng bagong buhay sa isang lugar kung saan hindi na siya muling masusundan ng anino ng mga Monteverde. Patakbo siyang lumayo, dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya maintindihan at ang sakit ng isang gabing tuluyang bumago sa lahat. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Miguel. Marco. Dalian niyo na riyan, mahuhuli na kayo sa klase. Ang sigaw ni Ara ay naging musika na sa maliit nilang apartment tuwing umaga. Isang musikang magulo, maingay, ngunit puno ng buhay. Ang dating tahimik at takot na si Alena ay isa na ngayong ina, isang ina ng 5 makukulit at bibong mga bata. Mama, si Mario po, inaagaw yung pandesal ko, reklamo ni Maja, ang bunso sa 5 na maihawak na manika. Hindi po, Mama. Si Maria po yung kumuha, isinumbong lang sa akin. Depensa naman ni Mario, na puno pa ng gatas ang bigote sa ibabaw ng labi. Napabuntong hininga si Ara, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang mundo ngayon. Isang mundong binubuo ng 5 maliliit na sikreto. Si Miguel, ang panganay na seryoso at kamukhang-kamukha niya. Si Marco, ang laging nakangiti at palakaibigan. Si Mario, ang pilyo at laging may kalokohan. Si Maria, ang mahinhin at mahilig magbasa. At si Maja, ang bunsong prinsesa ng pamilya. Sila ang kanyang lakas at sila rin ang kanyang kahinaan. Sila ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw, at sila rin ang dahilan ng kanyang walang katapusang pag-aalala. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa kalapit na daycare center, umupo muna si Ara sa isang sulok ng kanyang sala at kinuha ang cellphone. May isang mensahe mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Cindy. Si Cindy lang ang nakakaalam ng lahat, maliban sa isang detalye, ang pagkatao ng ama ng mga bata. Tinawagan niya ito. O, kumusta ang umaga ng supermom, bati ni Cindy sa kabilang linya. Heto, parang dinaanan ng bagyo, sagot ni Ara, natawa ng bahagya. Salamat pala sa pinadala mong mga dilata kahapon, ha? Sus, wala yon.
Teka, Ara, hanggang kailan mo ba balak itago yan? Lumalaki na ang mga bata. Hindi ka ba napapagod? 2 trabaho, 5 bibig na pinapakain. Hindi mo ba naiisip na hanapin siya? Natahimik si Ara. Ang tanong na iyon. Ang tanong na palagi niyang iniiwasan. Cindy, napag-usapan na natin to, hindi niya kailangang malaman. Hindi nila kailangang malaman. Mas mabuti ng ganito. Tahimik ang buhay namin. Tahimik. Ara, para kang laging naglalakad sa alambre. Laging takot, laging nagtatago. Paano kung isang araw, mag-cruise ang landas ninyo? May nilalang to, hindi ganoon kalaki ang mundo. Napapikit si Ara. Isang pira-pirasong alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Ang itsura niya sa salamin ng banyo sa isang pampublikong klinika. Ang hawak niyang resulta. Positibo. Ang takot na gumapang sa buo niyang katawan. At ang mas malaking dagok ang araw na sinabi ng doktor habang tinitingnan ang monitor ng ultrasound, "Congratulations, Miss Reyes. It's not just 1 not 2, you're having quintuplets." Ang pakiramdam na gumuho ang kanyang mundo. 5 buhay. 5 bunga ng isang gabing gusto na niyang kalimutan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Itataguyod niya sila ng mag-isa. Walang sino man mula sa mundong iyon ang papasok sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya ko to, Cindy. Para sa mga anak ko, kakayanin ko, mahinang sabi ni Ara, mas para sa sarili niya kaysa sa kaibigan. Pagkatapos ng tawag, naghanda na si Ara para sa kanyang unang trabaho. Isang katulong sa isang maliit na karinderya. Naglilinis, naghugas ng plato, nagsisilbi. Ang init ng sabaw at ang pagod sa katawan ay pansamantalang nagtataboy sa mga alalahanin sa kanyang isip. Habang nagpupunas siya ng mesa, bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Pangarap niya para sa mga anak niya ang bumubuhay sa kanya. Isang simpleng buhay, isang magandang kinabukasan, malayo sa anumang gulo. Hapon na nang matapos ang kanyang trabaho sa karinderya. May 2 oras pa siya bago pumasok sa kanyang pangalawang trabaho, isang janitress sa isang maliit na opisina. Uuwi muna siya para ihanda ang hapunan ng mga bata. Habang naglalakad, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. "Hello? Si Rec Alena Reyes po ba ito?" Ang nanay ni Miguel Reyes, tanong ng isang babae sa kabilang linya. "Opo, ako nga po." "Bakit po?" Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Ara. "Ma'am, ako po yung teacher nila sa daycare. Nagkaroon po kami ng field trip sa parke kanina at hindi po namin makita si Miguel." Parang may humablot ng hangin mula sa mga baga ni Ara. Ang mga ingay sa paligid niya ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso. "Ano po? Nasaan po kayo?" nanginginig niyang tanong. "Nandito pa rin po kami sa park. Hinahanap po namin siya." "Pasensya na po, Ma'am D." Hindi na niya pinatapos ang guro. "Papunta na ako," sigaw niya at tumakbo. Wala na siyang pakialam sa mga taong nababangga niya. Sumakay siya ng jeep, nakiusap sa driver na bilisan. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa isip niya, umiikot ang lahat ng posibleng masamang mangyari. Ang anak niya. Ang panganay niya. Mag-isa sa isang malaking parke. Pagbaba niya ng jeep, halos liparin niya ang daan papasok ng parke. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. "Miguel! Miguel, anak!" sigaw niya, nanginginig ang boses. May mga pamilyang nagpipiknik, mga batang naghahabulan. Ngunit wala ang kanyang Miguel. Hanggang sa isang sulok, malapit sa isang fountain, natanaw niya ang isang grupo ng mga bata na nakauniporme. Ang mga kaklase ng anak niya. At sa gitna nila, nakita niya ang isang pamilyar na maliit na anyo. Si Miguel. Ligtas. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Ara. Ngunit ang ginhawang iyon ay agad na palitan ng yelo. Ang kanyang anak ay hindi nag-iisa. Nakatayo sa tabi nito ang isang lalaki. Nakatalikod dito sa kanya, ngunit kilala niya ang tindig na iyon. Ang mamahaling itim na suit. Ang kumpiyansa sa paraan ng pagkakatayo. Dahan-dahan itong lumingon, tila naramdaman ang kanyang presensya. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo.
Ang mga alaala ng isang madilim na kwarto, amoy ng pabango, at isang kahihiyang matagal na niyang ibinaon ay biglang bumalik. Ang mukhang pilit niyang kinalimutan sa loob ng 3 taon ay nasa harapan niya ngayon. Mas matanda ng kaunti, may kaunting guhit ng pagod sa mga mata, ngunit siya pa rin. Si Mateo. Si Mateo Monteverde. Ang saglit na katahimikan sa loob ng parke ay isang karangyaan para kay Mateo Monteverde. Binitawan niya ang kanyang cellphone, ipinasok sa bulsa ng kanyang mamahaling suit, at huminga ng malalim. Ang hangin ay hindi kasing linis ng inaasahan niya, ngunit sapat na para pansamantalang maibsan ang bigat sa kanyang isipan, mga numero, mga kontrata, mga pulong na walang katapusan. Ito ang kanyang buhay. Isang buhay na kinaiinggitan ng marami, ngunit para sa kanya, isa itong kulungan na gawa sa ginto. Gusto ko nang magkaroon ng apo, Mateo, ang paulit-ulit na sabi ng kanyang ina, si Doña Elvira. Hindi ka na bumabata. Napailing na lang si Mateo. Pag-ibig. Pamilya. Wala siyang panahon para sa mga iyon. Ang Monteverde Corporation ang kanyang mundo, ang kanyang responsibilidad. Isang mahinang hikbi ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumingin siya sa di kalayuan at nakita ang isang maliit na batang lalaki, nakaupo sa damuhan malapit sa isang bench, umiiyak. Nakasuot ito ng uniforme na may pangalan ng isang daycare center. Nawawala, marahil. Akmang tatalikuran na niya ito, hindi niya problema iyon, nang biglang lumingon ang bata sa kanyang direksyon. At sa sandaling iyon, parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa katawan ni Mateo. Ang mga mata ng bata. Ang hugis ng mga iyon, ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang umiiyak. Ang munting nunal sa gilid ng kaliwang kilay. Parang tumingin si Mateo sa isang lumang litrato ng kanyang sarili. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanya. Hindi niya ito maintindihan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. "Hey, kid," sabi niya, ang boses ay mas magaspang kaysa sa kanyang inaasahan. "Are you lost? Nasaan ang nanay mo?" Tumingala ang bata sa kanya, ang mga matay puno ng luha at takot. Hindi ito sumagot. Niyakap lang nito ng mahigpit ang mga tuhod. May kung anong kumurot sa puso ni Mateo. Kakaiba. Bago. Kinuha niya ang kanyang panyo at marahang ipinunas sa pisngi ng bata. "Huwag ka nang umiyak. Hahanapin natin siya." Ilang sandali pa, isang sigaw ang narinig nila mula sa malayo. "Miguel! Miguel, anak!" Isang babae ang patakbong papalapit sa kanila, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Pawisan, magulo ang buhok at halatang pagod. Isang ordinaryong babae, marahil ay isa sa libo-libong nakikipagsapalaran sa Maynila. Ngunit habang papalapit ito, nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang mukhang iyon. Mas payat ngayon, may mga guhit ng pagod sa ilalim ng mga mata, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Ang mga matang iyon na puno ng takot. Ang mukhang nakita niya sa isang madilim na umaga, 3 taon na ang nakalipas. Ang katulong. Ang babaeng bigla na lang naglaho na parang bula. Si Ara. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Mateo ang gulat at pagkasuklam sa mukha ng babae. Tumakbo ito at agad niyakap ang bata. "Miguel! Diyos ko, anak," umiiyak na sabi ni Ara. Hindi inaalis ang tingin kay Mateo. Nagsimulang mag-ugnay ang mga piraso sa isip ni Mateo. Ang babaeng nawala. Ang batang kamukhang kamukha niya. Ang 3 taon na lumipas. Impossible. Isang napakalaking koinsidensya. Ngunit hindi naniniwala si Mateo sa koinsidensya. Pinanood niya lang sila. Ang paraan ng pagyakap ni Ara sa bata, ang paraan ng paghalik nito sa noo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mateo. Hinayaan niya lang itong alalayan ang bata palayo, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa kanila, sinusundan ang bawat galaw. Nang mawala na sila sa kanyang paningin, muling kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. "Marco, it's me," malamig niyang sabi sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "May ipapahanap ako sa'yo." Isang babae. Elena Reyes. May anak siyang lalaki, pangalan ay Miguel. Mga 3 taong gulang. "I want a full background check. Everything. I want the file on my desk tomorrow morning." "Understood."
Kinabukasan, sa tuktok ng Monteverde Tower, nakaupo si Mateo sa kanyang malaking opisina. Nasa harapan niya ang isang brown folder. Binuksan niya ito. Mga litrato ni Ara kasama ang 5, hindi lang isa, kundi 5, batang magkakamukha. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Sunod niyang tiningnan ang mga dokumento. 5 kopya ng birth certificate. Miguel Reyes. Father, unknown. Marco Reyes. Father, unknown. Mario Reyes. Father, unknown. Maria Reyes. Father, unknown. Maja Reyes. Father, unknown. Isang tawang walang saya, puno ng galit at hindi makapaniwala ang kumawala sa kanya. Quintuplets. Nagkaroon siya ng 5 anak sa isang babaeng hindi na niya halos matandaan ang mukha. At itinago ito sa kanya sa loob ng 3 taon. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang Monteverde, niloko. Isang Monteverde, pinagmukhang tanga. Ibinagsak niya ang folder sa mesa at tumayo. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Kailangan niya ng kasagutan. Ngayon din. Ang lugar kung saan nakatira si Ara ay malayong-malayo sa Forbes Park. Isang maliit at masikip na apartment complex. Umakyat siya sa 2 palapag, ang bawat hakbang ay nagpapatibay sa kanyang galit. Paano nabubuhay ang kanyang mga anak sa ganitong lugar? Kumatok siya ng malakas sa pinto. Nang bumukas ito, ang mukha ni Ara na puno ng takot ang bumungad sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig niyang tanong. Nilagpasan siya ni Mateo at pumasok sa loob. Ang sala ay maliit, ngunit malinis. May mga laro ang nakakalat sa sahig. Ito ang tahanan ng kanyang mga anak. 3 taon, Ara, nagsimula si Mateo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. 3 taon mong itinago sa akin ang mga anak ko. Namutla si Ara. Hindi mo sila anak. Nagkakamali ka. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Mateo. Inaasahan na niya ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang hibla ng buhok ang kinuha niya mula sa kwelyo ni Miguel kahapon. Isang tawag lang sa isang pribadong laboratorio. Talaga, tanong niya, unti-unting binuklat ang papel. Kasi sabi dito sa resulta ng test. 79.9%. Gumuho ang mundo ni Ara. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Wala na siyang lusot. Hindi ka na makakapagsinungaling, sabi ni Mateo, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng malamig na determinasyon. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong kalaban na kailangan niyang talunin. Ang mga anak ko, deklara niya, ang bawat salita ay mabigat at pinal. Babawiin ko. Kahit anong mangyari. Ang mga salita ni Mateo ay parang isang matalim na punyal na nanatiling nakabaon sa dibdib ni Ara, kahit pa ilang oras na itong nakaalis. Babawiin ko. Kahit anong mangyari. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang munting sala, yakap-yakap ang mga tuhod, habang mahimbing na natutulog ang 5 niyang anghel sa kabilang kwarto. Ang papel ng ECC test ay nakakalat sa mesang kahoy, isang puting bandera ng kanyang pagkatalo. Paano nangyari ito? Paano siya natunton? Ang 3 taon ng maingat na pagtatago ay nawala ng saysay sa isang iglap. Ang mundong pilit niyang tinakasan ay narito na at handa siyang durugin. Ilang araw ang lumipas na puno ng takot. Bawat katok sa pinto, bawat pagdaan ng mamahaling sasakyan sa kanilang eskinita, ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Hindi na siya mapakali. At isang hapon, dumating ang kanyang pinakakinatatakutan. Isang lalaking nakauniporme ng courier ang nag-abot sa kanya ng isang malaking brown envelope na maiselyo ng isang kilalang law firm. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang pinipirmahan ang resibo. Alam na niya kung ano ang laman nito. Isinara niya ang pinto at sumandal doon, ang sobre ay tila isang mabigat na bato sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga salitang nakasulat sa makapal na papel ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Petition for sole custody. Unfit mother. Financial incapacity. Bumagsak siya sa sahig, hawak ang mga dokumento, at doon, sa katahimikan ng kanyang tahanan, humagulgol siya ng walang tunog.
Isang pag-iyak na puno ng pagod, sakit at kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang magarang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang gusali, agaw pansin sa buong kapitbahayan. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida. Si Doña Elvira Monteverde. Nanigas si Ara. Nanginginig niyang sinilip ang mga anak na naglalaro sa kwarto bago buksan ang pinto. Magandang araw, Hija, bati ni Doña Elvira. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ng kanyang mga perelas na hikaw. May dala itong malalaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store. Nandito ako para dalawin ang mga apo ko. Walang nagawa si Ara kundi ang papasukin ito. Agad na lumapit ang mga bata, tuwang-tuwa sa mga dalang laruan at tsokolate. Niyakap sila ni Doña Elvira, hinalikan sa pisngi na para bang isa itong mapagmahal na lola. Ngunit nang abala na ang mga bata sa pagbubukas ng mga regalo, bumaling si Doña Elvira kay Ara. Ang ngiti sa labi nito ay nawala, napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Huwag mong isipin na nagpunta ako rito para sa'yo, mahina nitong sabi, sapat lang para marinig ni Ara. Nakikita mo ba itong lugar? Ang baho. Amoy mahirap. Dito mo pinalalaki ang mga apo ko. Ang mga dugong Monteverde. Napayuko si Ara. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ginawa mo ang lahat para makuha ang atensyon ng anak ko noon, at nagtagumpay ka. Patuloy ng Donya, ang boses ay puno ng paghamak. Ngayon, nakuha mo na ang gusto mo. Pero hanggang dyan ka na lang. Ang mga bata ay sa amin. Hindi sila nababagay sa'yo sa dumi na tulad nito. Mahal ko po ang mga anak ko, halos pabulong na sagot ni Ara. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Elvira. Pagmamahal? Ang pagmamahal ba ang magpapakain sa kanila? Ang magbibigay sa kanila ng magandang edukasyon? Ara, alam mo ba kung gaano kalaki ang kaya naming gawin? Isang salita ko lang, at ang lahat ng mayroon ka ay pwedeng mawala. Umalis si Doña Elvira na iniwan si Ara na tulala at nanginginig sa takot. Gabi na nang tawagan niya si Cindy, umiiyak. Ikinuwento niya ang lahat, ang sulat mula sa abogado, ang pagdating ni Doña Elvira, ang mga banta nito. Gagawin nila ang lahat, Cindy, sabi ni Ara sa gitna ng mga hikbi. Wala akong laban sa kanila. Masyado silang makapangyarihan. Hindi, mariing sabi ni Cindy sa kabilang linya. Hindi ka pwedeng sumuko. Hindi ka na ang Ara na tumakbo noon. Ina ka na ngayon. Ina ka ng 5. Lalaban ka. At tutulungan kita. Kinabukasan, sinamahan ni Cindy si Ara sa isang maliit na opisina sa Quiapo. Ang opisina ni Atty. De Leon, isang matandang human rights lawyer na inirekomenda ng kaibigan ni Cindy. Ang lugar ay maliit, siksikan sa mga libro at bunto ng mga folder, malayo sa karangyaan ng mundo ng mga Monteverde. Si Atty. De Leon ay may makapal na salamin at puti na ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino. Pinakinggan niya ng mabuti ang kwento ni Ara, hindi ito pinutol kahit minsan. Ito ay isang klasikong kaso ng David laban kay Goliath, sabi ng abogado pagkatapos. Mahirap pero hindi imposible. Ang batas ay dapat nasa panig ng ina, lalo na't ikaw ang nag-alaga sa kanila mula pagsilang. Kailangan lang nating patunayan na ikaw ay isang mabuting ina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ara. Ngunit ang giyera ay nagsisimula pa lamang. Isang gabi, habang naghahanda si Ara ng hapunan, may kumatok sa pinto. Si Mateo. May dala itong mga laruan, mga robot at game console na halatang napakamahal at hindi pa angkop sa edad ng mga bata. Pilit siyang humingiti, sinusubukang kausapin ang mga bata, ngunit halatang hindi siya sanay. Ito para sa inyo, sabi niya, iniabot ang mga regalo. Nagtinginan lang ang mga bata, medyo natatakot sa malaking estranghero. Sinubukan ni Mateo na buuin ang isang robot, ngunit mali-mali ang kanyang pagkakabit. Si Mario, ang pinakapilyo, ay kumuha ng isang maliit na sticker na hugis puso at idinikit ito sa ilong ni Mateo. Para maging masaya ka, mister, sabi ng bata. Natigilan si Mateo. Napatingin siya kay Ara, na hindi napigilang mapangiti. At sa isang saglit, isang tunay na tawa, isang pagod ngunit totoong tawa, ang kumawala kay Mateo. Sa isang iglap, nawala ang tensyon.
hindi sila magkaaway. Sila ay dalawang taong pinagtatawanan ang kalokohan ng isang bata. Ngunit kasing bilis ng pagdating niyon ay ang pagkawala. Tumunog ang cellphone ni Mateo. Naging seryoso muli ang kanyang mukha. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya kay Ara. Pinapatawag ka ng abogado ko bukas, sabi niya, ang boses ay formal na muli. Kinabukasan, nagpunta si Ara sa opisina ng abogado ni Mateo, kasama si Atty. De Leon. Ang opisina ay nasa isang nagtataasang gusali sa Makati, ang kumpletong kabaligtaran ng opisina ng kanyang abogado. Ang abogado ni Mateo, isang makisig at matalas na lalaki, ay hindi nagpaligoy-ligoy. Miss Reyes, sabi nito, inilapag ang isang folder sa makintab na mesa. Para mapadali ang lahat, may alok sayo ang kliyente ko. Isang kasunduan. Binuksan nito ang folder. Sa loob ay isang tseke. Ang halaga ay nakasulat, 10 milyong piso. 10 milyon, sabi ng abogado. Kapalit ng pagpirma mo sa kasunduang ito, na nagsasaad na ibinibigay mo ang buo at nag-iisang kustodya ng mga bata kay Monteverde. Papayagan kang bisitahin sila tuwing Sabado. Tinitigan ni Ara ang tseke. 10 milyon. Higit pa sa perang kaya niyang kitain sa buong buhay niya. Ang katapusan ng lahat ng kanyang problema sa pera. Tumingin siya kay Atty. De Leon na umiling lang ng bahagya. Pagkatapos ay tumingin siya sa abogado ni Mateo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kasunduan. Ang papel kung saan nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang mga anak. At sa harap ng nagulat na abogado, pinunit niya ito. Pinunit niya ito sa gitna. Tapos sa 4. Tapos sa 8 hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Tumayo siya, tiningnan ng diretso sa mata ang abogado, at sinabi sa isang boses na matatag at hindi nanginginig, hindi mabibili ang mga anak ko. Pinunit niya. Halos isigaw ni Mateo ang tanong sa kanyang abogado sa kabilang linya ng telepono. Inis. Iyon ang unang emosyon na bumalot sa kanya. Pagkatapos noon ay ang hindi makapaniwalang pagtataka. 10 milyong piso. Isang halaga na kayang bumago sa buhay ng kahit sinong nasa kalagayan ni Ara. Pero pinunit niya ito. Yes, sir. Sa harap ko mismo, sagot ng abogado, may bahid ng paghanga sa boses. Ibinaba ni Mateo ang telepono at marahas na napasabunot sa sariling buhok. Sino ba ang babaeng ito? Ano ang tumatakbo sa isip niya? Ang lahat ng tao ay may presyo. Iyon ang natutunan niya sa mundo ng negosyo. Ngunit si Ara Reyes ay tila isang palaisipan na hindi niya kayang basahin. Ang galit niya ay agad na napalitan ng determinasyon. Kung hindi niya ito makukuha sa pera, kukunin niya ito sa ibang paraan. Patutunayan niya sa korte na siya ang mas karapat-dapat na magulang. At para magawa iyon, kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang maging isang ama. Nagpababa si Mateo sa kanyang ina sa granding sala ng mansyon. Nakaupo ito, umiinom ng tsaa, ang postura ay perpekto gaya ng dati. Mama, I need your advice, simula niya, kahit labag sa kanyang loob. Tungkol saan, anak, tanong ni Doña Elvira, hindi inaalis ang tingin sa hawak na tasa. The woman she refused the settlement. Kailangan kong manalo sa korte. I need to spend more time with the children. To build the case. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng ina. Bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo? Why play these games? We can crush her, Mateo. We can ruin her reputation, make her look like the worst mother in the world. Mabilis at malinis. Isang hindi komportableng pakiramdam ang gumapang kay Mateo. Ang lamig sa boses ng kanyang ina ay mas nakakakilabot pa kaysa sa anumang banta. Gusto kong gawin ito sa tamang paraan, Matthew. Walang tamang paraan kapag pangalan ng Monteverde ang nakataya, sabi ng Donya. Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo, sa huli, iisa lang ang mahalaga, makuha natin ang mga bata. Umalis si Mateo na may bigat sa dibdib. Nag-umpisa siyang dalasan ang pagpunta sa apartment ni Ara. Hindi na siya nagdadala ng mga mamahaling laruan. Sa halip, nagdadala siya ng pagkain, pizza, fried chicken, mga bagay na alam niyang gusto ng mga bata. Isang hapon, naabutan niya si Ara sa gitna ng sala. Si Maria ay nakaupo sa kanyang kandungan, tinuturuan niyang magbasa,
habang ang isa niyang kamay ay walang tigil sa paghalo sa nilulutong adobo sa kusina. Ang apat na iba pa ay tahimik na gumuguhit sa mesa. Ang buong eksena ay magulo, maingay, ngunit may isang uri ng kapayapaan na hindi pa nakikita ni Mateo sa sarili niyang tahanan. Pinanood niya sila mula sa may pinto. Ito ba ang babaeng tinatawag ng kanyang ina na pabaya? Ito ba ang babaeng sakim sa pera? Hindi magtugma ang mga imahe sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na pagbisita, natutunan niyang kilalanin ang personalidad ng bawat isa. Si Miguel ang seryoso at tagapagtanggol. Si Marco ang palangiti. Si Mario ang pilyo. Si Maria ang mahiyain. Si Madja ang prinsesa. At si Ara ang araw kung saan umiikot ang kanilang munting mundo. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga papeles para sa isang meeting, tumunog ang kanyang cellphone. Si Ara. Hindi niya alam kung bakit biglang kumabog ang kanyang dibdib. Hello, sagot niya. Mateo T. Ang boses ni Ara sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Si Madja ang taas ng lagnat. Hindi bumababa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Mateo, huwag kang gagalaw dyan. Papunta na ako. Wala pang 20 minuto, naroon na siya. Binuhat niya ang umiiyak at mainit na si Madja, habang inaalalayan niya si Ara na halatang natataranta. Isinakay niya sila sa kanyang kotse at mabilis na nagmaneho papunta sa pinakamalapit at pinakamagaling na ospital. Sa emergency room, habang inaasikaso ng mga doktor si Madja, magkatabi silang nakaupo ni Ara sa mga upuan sa labas. Ito ang unang pagkakataon na magkasama sila na hindi tungkol sa kaso o sa pera. Ang tanging naroon ay ang parehong pag-aalala para sa isang bata. Kasalanan ko to, mahinang sabi ni Ara, nakatingin sa sahig. Siguro napabayaan ko siya. Hindi, sagot ni Mateo, at nagulat siya sa sarili niyang mga salita. Nagkakasakit talaga ang mga bata, Ara. Hindi mo iyan kasalanan. Tumingin sa kanya si Ara, may gulat sa mga mata. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, nakita ni Mateo ang kanyang pagod. Ang lalim ng kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi isang kalaban ang nakita niya, kundi isang ina na pagod pero patuloy na lumalaban. Lumabas ang doktor at sinabing mataas lang talaga ang lagnat ni Madja at kailangan lang obserbahan. Gumaan ang loob nilang dalawa. Habang naghihintay, nagkwento si Ara tungkol sa mga anak nila. Ang unang salita ni Marco. Ang unang guhit ni Maria. Mga simpleng kwento na pinakinggan ni Mateo nang may kakaibang interes. Kinabukasan, nang bisitahin niya ulit sila, mas magaan na ang pakiramdam niya. Naabutan niyang umiiyak si Mario dahil kailangan ng palitan ang diaper nito. Ako na, alok ni Mateo, gustong patunayan na kaya niya. Ibinigay sa kanya ni Ara ang diaper na may halong pagdududa sa mukha. Ang sumunod na 5 minuto ay isang komedya ng pagkakamali. Binaliktad ni Mateo ang diaper. Hindi niya maisara ng maayos ang tape. At sa huli, nagkamali siya ng lagay na nagresulta sa isang maliit na aksidente sa sahig. Hindi na napigilan ni Ara. Isang malakas at totoong tawa ang kumawala mula sa kanya. Isang tawang hindi pa naririnig ni Mateo mula rito. Napangiti na rin si Mateo sa sarili niyang kapalpakan. Sa sandaling iyon, para silang normal. Para silang isang pamilya. Habang tinutulungan siya ni Ara na linisin ang kalat, napansin ni Mateo ang mga kamay nito. Maliliit ang mga iyon, ngunit may mga kalyo sa palad at sa ilang bahagi ng mga daliri. Mga marka ng paghihirap. Mga marka ng walang tigil na pagtatrabaho. Hindi ito ang mga kamay na nakasanayan niyang makita. Ang mga kamay ng kanyang ina ay laging perpektong manikurado, malambot at hindi sanay sa mabibigat na gawain. Ang sarili niyang mga kamay ay malinis, sanay sa pagpirma ng mga dokumento at paghawak ng cellphone, hindi sa pagbubuhat at pag-aaruga. Sa isang iglap, isang kakaibang damdamin ang pumuno kay Mateo. Hindi ito awa. Respeto. Ito ang mga kamay na nagpakain, nagpaligo, at nag-alaga sa 5 niyang anak sa loob ng 3 taon. Mga kamay na hindi natakot sa hirap, mga kamay na sumalo sa lahat ng responsibilidad na dapat ay sa kanilang dalawa. Ang 10 milyong pisong inalok niya ay tila isang malaking insulto ngayon. Naramdaman marahil ni Ara ang kanyang pagtitig. Agad nitong itinago ang kanyang mga kamay sa likod, tila nahihiya sa itsura ng mga ito.
Ang pagtawa niya kanina ay napalitan ng pamilyar na pagkailang. Salamat sa pagpunta mo, sabi nito, umiiwas ng tingin. Wala iyon, sagot ni Mateo, ang boses ay bahagyang namamaos. Kailangan ko nang umalis. May meeting pa ako. Isang kasinungalingan. Wala siyang meeting. Kailangan niya lang umalis dahil ang mga emosyong nararamdaman niya ay nagugulo na sa kanyang isipan. Umalis siya sa apartment na iyon na may dalang mga bagong imahe sa kanyang isip, ang tawa ni Ara na tumatago sa puso, ang mga kalyo sa mga kamay nito na sumasalamin sa sakripisyo, at ang 5 maliliit na mukha na unti-unti nang nagiging pamilyar at mahalaga sa kanya. Habang nagmamaneho siya pabalik sa kanyang sariling mundo ng bakal at salamin, napagtanto niya ang isang nakakagambalang katotohanan. Ang kanyang layunin, ang manalo sa kaso at makuha ang mga bata, ay nagsisimula ng maging malabo. Dahil habang tumatagal, mas nakikita niya kung gaano kahalaga si Ara sa buhay ng mga anak nila. At ang isiping ilayo sila sa kanya ay nagsisimula ng magdulot ng isang kirot na hindi niya maintindihan. Nasa kalagitnaan siya ng malalim na pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Nakarehistro ang pangalan ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hello, Matsi. Mateo, anak. May maganda akong balita, sabi ni Doña Elvira sa kabilang linya. Ang boses nito ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Mayroon na akong ebidensya na magagamit natin laban sa babaeng yon. Kumunot ang noo ni Mateo. Anong ebidensya? Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay. May mga nakakakita raw sa kanya. Madalas daw niyang iwanan ang mga bata sa gabi para makipagkita sa kung sino-sinong lalaki. Natigilan si Mateo. Ang manibela ay humigpit sa kanyang pagkakahawak. Ang mga salita ng kanyang ina ay hindi tumutugma sa babaeng nakasama niya kanina lang. Ang babaeng pagod na pagod sa pag-aalaga sa mga anak nila. Ang babaeng nahihiya kahit sa sarili niyang mga kamay. Ma, I don't think that's true, mariin niyang sabi. Anak, huwag kang maging sentimental, sagot ng ina, may bahid ng inis sa boses. Ang mahalaga ay mayroon na tayong armas. Ito na ang gagamitin ng abogado natin para idiin siya sa korte. Patutunayan natin na siya ay isang immoral at pabayang ina. Natahimik si Mateo. Sa isang iglap, naisip niya ang mukha ni Ara, ang pagtawa nito, ang pag-aalala, ang pagod. At pagkatapos, naisip niya ang malamig at kalkuladong plano ng kanyang ina. Isang kasinungalingan. Alam niyang isa itong kasinungalingan. Ngunit ito rin ang pinakamadaling daan para manalo. Napapikit siya ng mariin. Ang digmaan ay hindi na lang laban kay Ara. Isa na rin itong digmaan sa loob ng kanyang sarili. Ang mga sumunod na araw ay may dalang kakaibang hangin. Isang hangin na malamig at puno ng bumubulong na mga salita. Napansin ito ni Ara sa mga tingin ng kanyang mga kapitbahay. Ang dating matatamis na ngiti at magiliw na ikumusta ay napalitan ng mga pailalim na sulyap at bigla ang pag-iwas ng tingin kapag siya ay dadaan. Ang mga tsismisan sa tindahan ay biglang tumitigil kapag siya ay papalapit. Narinig mo ba, yung babae dyan sa 3 guilty? Kawawa naman ang mga batad. Mga pira-pirasong salita na parang bubog na tumutusok sa kanyang likod. Hindi niya ito maintindihan. Ano ang nagbago? Ano ang kasalanan niya? Ang sagot ay dumating isang hapon, saan yun ang isang formal na katok sa pinto. Hindi ito ang malakas na kalabog ni Mateo o ang magiliw na tawag ni Cindy. Ito ay isang katok na opisyal at walang emosyon. Pagbukas niya, isang babae at isang lalaking nakauniporme ang bumungad sa kanya. May mga V sila na nakasabit sa kanilang leg. Department of Social Welfare and Development. Good afternoon. Kayo po ba si Inek Alena Reyes? Tanong ng babae, ang boses ay propesyonal ngunit walang init. Nandito po kami dahil may natanggap kaming anonymous report tungkol sa kapabayaan sa mga bata. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Ara. Kapabayaan? Impossible po. Araw-araw, gabi-gabi, kasama ko ang mga anak ko. Inaalagaan ko sila. Standard procedure lang po ito, ma'am, sabi ng lalaki, habang ang mga mata nito ay sinusuri ang kabuuan ng kanyang maliit na apartment. Pwede po ba kaming pumasok? Wala siyang nagawa kundi ang papasukin sila. Tiningnan nila ang lahat. Ang kusina. Ang banyo.
Ang kwarto kung saan payapang natutulog ng tanghali ang mga bata. Nagtanong sila ng mga bagay na para bang isa siyang kriminal. Saan po kayo nagtatrabaho? Anong oras po ang uwi ninyo? Sino po ang nag-aalaga sa mga bata kapag wala kayo? Sinagot ni Ara ang lahat ng buong katapatan, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya, hinuhusgahan sa loob mismo ng kanyang tahanan. Umalis sila na may dalang mga nota at isang pangako na mag-imbestiga pa. Isinara ni Ara ang pinto at napasandal doon, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ito na ba iyon? Ito na ba ang sinasabi ni Doña Elvira? Kinagabihan, muling dumating si Mateo. Ngunit iba ang anyo niya ngayon. Wala na ang bahagyang ngiti na nakita ni Ara noong huling beses. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng akusasyon. Mateo! Anong problema? Tanong ni Ara, kinakabahan. Hindi ito sumagot. Sa halip, may inilabas itong isang litrato mula sa bulsa ng kanyang coat at marahas na inilapag sa mesa. Ipaliwanag mo to. Kinuha ni Ara ang litrato. Siya iyon, nakatayo sa labas ng gusali, kausap ang isang lalaki. Ang kuha ay malabo at mula sa malayo, na para bang kuha ng isang espiya. Ang lalaki ay ang pinsan niya na naghatid ng mga gulay mula sa probinsya noong isang linggo. Ito. Pinsan ko to, galing siyang Laguna, paliwanag ni Ara, litong-lito. Talaga? Kasi sabi ng mga kapitbahay nyo, madalas kang may bisitang lalaki sa gabi, malamig na sabi ni Mateo. Sabi nila, iniiwan mo ang mga bata para makipagkita sa kung sino-sino. Napatitig si Ara sa kanya, hindi makapaniwala. Ang mga salitang iyon mula sa bibig ni Mateo. Ang lalaking nakasama niyang mag-alala sa ospital. Ang lalaking nakita niyang tumawa dahil sa isang diaper. Hindi totoo yan. Paano mo nasasabi yan? Sa tingin mo, ganoon akong klase ng ina, tumaas ang boses ni Ara, puno ng sakit at galit. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko, Ara, sigaw pabalik ni Mateo, ang kontrol niya ay biglang nawala. Itinago mo sa akin ang mga anak ko sa loob ng 3 taon. Paano ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo ngayon? Ang akusasyong iyon ang sumira sa lahat. Ang maliit na tiwalang nagsisimula ng mabuo sa pagitan nila ay biglang nagkadurog-durog. Ang sakit ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Galit sa kawalan ng hustisya. Galit sa lalaking nasa harapan niya na hinuhusgahan siya ng walang alam. Walang alam, umalinggaw ang sigaw ni Ara sa maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa mga luhang hindi na niya pinigilan. Wala kang alam sa lahat, Mateo. Lalo na sa nangyari nung gabing iyon. Natigilan si Mateo sa tindi ng kanyang galit. Anong tingin mo sa akin? Isang babaeng nag-abang sa'yo. Isang babaeng nagplano ng lahat. Wala kang alam sa kahihiyan. Sa takot. Sa pandidiri sa sarili ko, patuloy niyang sigaw, ang bawat salita ay puno ng pait ng 3 taong pagtitiis. Hindi ko iyon ginusto, Mateo. Hinding-hindi ko iyon ginusto. Ang huling mga salita ay isang dagundong na nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Ang ibig sabihin ng mga salitang iyon ay nakalutang sa hangin, mabigat at hindi mapagkakaila. Nakatitig lang si Mateo sa kanya, ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito, at pagkatapos isang bakas ng hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod si Ara at pumasok sa kwarto, isinara ang pinto ng malakas. Dumaustos siya sa sahig, niyakap ang sarili at doon, sa dilim, umiyak siya ng umiyak. Pakiramdam niya, nag-iisa na naman siya. Ang buong mundo ay kalaban niya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang lalaking ama ng kanyang mga anak ay isa na sa mga humuhusga sa kanya. Ilang minuto ang lumipas nang marinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa sala. Umalis na si Mateo. Nang tumahan siya sa pag-iyak, kinuha niya ang cellphone para tawagan si Atty. De Leon para ikwento ang tungkol sa Sefe. Ngunit bago pa niya maidyal ang numero, nagring ang telepono. Ang pangalan ng abogado niya ang lumabas sa screen. Atty. De Leon? Tumawag din po sana ako ni Ara, putol ng abogado sa kanya. Ang boses nito ay seryoso at mabigat. May masamang balita ako. Kalalabas lang ng dokumento mula sa kampo ng mga Monteverde. Mas masahol pa kaysa sa inaasahan natin.
Ano po iyon? Huminga ng malalim si Atty. De Leon. Nag-file si Doña Elvira Monteverde ng isang emergency petition for immediate removal of custody. Nakasaad dito na ikaw ay isang babaeng may maluwag na moralidad at ang iyong pamumuhay ay naglalagay sa mga bata sa matinding kapahamakan. Hinihiling nila sa korte na kunin sa iyo ang mga bata agad-agad. Ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan ay hindi sapat para takpan ang ingay sa loob ng isipan ni Mateo. Paulit-ulit, parang sirang plaka, umuulit-ulit ang mga huling salita ni Ara. Hindi ko iyon ginusto, Mateo. Hinding-hindi ko iyon ginusto. Ang tindi ng sakit at galit sa boses nito. Ang paraan ng pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi iyon pag-arte. Walang sinuman, kahit ang pinakamagaling na aktres, ang kayang gayahin ang ganoong klase ng hilaw na emosyon. Isang emosyon na nagmumula sa isang malalim at matagal ng itinatagong sugat. Ipinark ni Mateo ang kanyang sasakyan sa garahe ng mansyon, ngunit nanatili siya sa loob. Napahawak siya sa manibela, ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw sa higpit ng kanyang hawak. Ang buong pundasyon ng kanyang kaso, ang paniniwala na si Ara ay isang oportunista, ay nagsisimulang gumuho. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung biktima rin siya? Ang isiping iyon ay isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng konsensya. Dahil kung totoo iyon, hindi lang siya isang kalaban sa isang kaso ng kustodya. Isa siyang halimaw na nagpahirap sa isang babaeng nasaktan na. Pumasok siya sa mansyon, dumiretso sa kanyang silid, at ibinagsak ang sarili sa kama. Ngunit kahit ang pagod ay hindi makapagpatulog sa kanya. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Ara na puno ng luha. Kinagabihan, dinalaw siya ng isang bangungot. Hindi ito malinaw. Pira-piraso lang. Isang pakiramdam ng matinding pagkahilo. Ang kwarto ay umiikot. Isang matamis, ngunit nakakasulasok na amoy sa hangin. Pagkatapos ay isang imahe, isang mukhang basa ng luha. Mga mata ni Ara na puno ng takot. Isang mahinang hikbi. Wag po. Sir, parang awan niyo, Nazi. Nagising si Mateo, humihingal at basang-basa ng pawis. Napaupo siya sa kama, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi iyon alaala. Isa iyong pakiramdam. Isang multo ng isang gabing matagal na niyang kinalimutan, o pinilit na kinalimutan. Bumangon siya at nagtungo sa banyo para maghilamos. Ang refleksyon niya sa salamin ay mukhang dayuhan sa kanya. Ang mga mata niya ay may bakas ng pagkalito at pagsisisi. Ano ba talaga ang nangyari nung gabing iyon? Ang alam lang niya ay ang kwento ng kanyang ina, na siya ay lasing at pagod, at sinamantala ng isang mapanlamang nakatulong ang pagkakataon. Isang kwentong madaling paniwalaan, isang kwentong nag-aalis ng lahat ng sisi sa kanya. Ngunit ngayon, ang kwentong iyon ay may mga butas na. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, ginugol niya ang umaga sa paghahalungkat ng mga lumang papeles. Mga lumang medical records. Umaasa siyang may makikitang kahit anong pahiwatig. Ngunit wala. Walang record ng anumang kakaibang sakit o karamdaman noong mga panahong iyon. Ang kanyang huling pag-asa ay ang ina. Natagpuan niya si Doña Elvira sa malawak na library ng mansyon, nagbabasa ng isang libro habang umiinom ng tsaa, na para bang walang anumang gulo sa mundo. Ang kalmadong itsura nito ay biglang naging nakakainis para kay Mateo. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang boses ay seryoso. Ibinaba ni Doña Elvira ang kanyang libro at tiningnan siya ng may pagtataka. Tungkol saan, anak? Tungkol ba sa magandang balita na sinabi ko sa'yo? Malapit na nating makuha ang mga bata. Tungkol sa gabing iyon, ma, diretsong sabi ni Mateo. Yung gabi na umalis si Ara. Ano ba talaga ang nangyari? Isang bahagyang pagbabago ang dumaan sa mga mata ng kanyang ina, ngunit agad din itong napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Anak, bakit pa natin binabalikan yan? Tapos na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Mahalaga sa akin, ma. May sinabi si Ara na hindi niya ginusto ang nangyari. Bumuntong hininga si Doña Elvira, na para bang isang ina na pagod na sa kakulitan ng kanyang anak. Mateo, siyempre iyan ang sasabihin niya. Anong inaasahan mo? Naaaminin niyang siya ang nanukso sa'yo? Na siya ang may kasalanan? Pero may mga bagay na hindi ko maintindihan.
Bakit wala akong maalala ng malinaw, giit ni Mateo. Napailing ang Donya. Tumayo ito at lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang pisngi na may paglalambing. Anak, pagod na pagod ka noon. At aaminin ko nag-alala ako sa'yo. Kaya binigyan kita ng pampalakas. Isang herbal supplement na bigay ng kaibigan kong doktor. Para sana bumuti ang pakiramdam mo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Hindi ko akalain na sasamantalahin ng babaeng iyon ang pagkakataon. Nakita kanyang mahina, kaya niya ginawa ang gusto niya. Patawarin mo ako, anak. Kung alam ko lang na ganoon ang mangyayari. Ang mga salita ay perpekto. Ang mga luha sa gilid ng mata ng kanyang ina ay tila totoo. Isang ina na nagkamali dahil sa sobrang pagmamahal sa anak. Ngunit may isang bagay na hindi tama. May isang bagay na hindi magtugma. Para patunayan sa'yo, dagdag ni Doña Elvira, na para bang nabasa ang pagdududa sa kanyang mukha. Pumunta ito sa isang lumang kabinet at may kinuha mula sa isang kahon. Isang lumang cellphone. Ito. Ang lumang telepono ng isa sa mga dating katulong. May mga mensahe dyan mula kay Ara. Nagtatanong tungkol sa'yo, sa schedule mo. Patunay na matagal na siyang may plano. Kinuha ni Mateo ang telepono. Nakita niya ang mga mensahe. Maikli. Tila inosente. Ngunit sa kontekstong ibinigay ng ina, nagmistula itong ebidensya ng isang masamang balak. Umalis si Mateo sa library na mas lalong gulong-gulo ang isip. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang kanyang ina na buong buhay niyang pinagkatiwalaan. O ang babaeng nagbigay sa kanya ng 5 anak at may sakit sa mga mata na hindi niya kayang kalimutan. Naglakad-lakad siya sa hardin, sinusubukang ayusin ang mga piraso sa kanyang isipan. Napadaan siya sa garahe at nakita niya si Manong Pedring, ang matandang driver ng pamilya. Isang taong halos kasabay na niyang lumaki sa mansyon. Isang taong alam niyang tapat at walang kinikilingan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong hakbang. Lumapit siya sa matanda. Manong Pedring, pwede ko po ba kayong makausap saglit? Abay naman, Sir Matt, sagot ng driver, nagpupunas ng kamay sa basahan. Tiningnan ni Mateo ang paligid para siguraduhing walang ibang nakakarinig. Huminga siya ng malalim. Manong, seryoso niyang sabi. May alam po ba kayo sa nangyari 3 taon na ang nakalipas? Yung gabi na umalis si Ara. Biglang nagbago ang itsura ni Manong Pedring. Ang ngiti nito ay nawala, napalitan ng kaba. Umiwas ito ng tingin. Inako, sir. Wala po akong gaanong maalala dyan. Gabi na po yon. Ang pag-iwas nito ng tingin ang nagkumpirma sa hinala ni Mateo. May alam ito. Manong, pakiusap, sabi ni Mateo, ang boses ay mas mababa na at puno ng pagsusumamo. Kailangan kong malaman ang totoo. Kahit anong maliit na detalye. Para sa mga bata. Para sa mga apo niya na rin. Tumingin si Manong Pedring sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalangan at takot. Matagal itong natahimik, tila naglalaban ang isipan. Sa huli, napabuntong hininga ito at tumingin sa malayo, na para bang binabalikan ang isang gabing matagal na nitong gustong ibaon sa limot. Ang gabi ay bumagsak na parang isang mabigat na kumot, ngunit para kay Ara, ang dilim sa loob ng kanyang apartment ay mas mabigat pa. Ang bawat anino sa sulok ay tila isang halimaw na naghihintay para kunin ang pinakamahalaga sa kanya. Kinabukasan na ang hearing. Ang araw ng kanyang paghukom. Pumasok siya sa kwarto kung saan payapang natutulog ang kanyang 5 anak. Magkakatabi sila sa 2 pinagdugtong na kama, ang kanilang mga hininga ay isang musika ng kapayapaan na kabaligtaran ng Jera sa loob ng kanyang dibdib. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ni Miguel, ang panganay na laging seryoso. Hinalikan niya sa noo si Marco, na kahit sa pagtulog ay may bakas ng ngiti sa mga labi. Sinuklay niya gamit ang kanyang mga daliri ang buhok ni Mario, ang pilyo na ngayon ay mukhang isang anghel. Pinagmasdan niya ang mahinhing mukha ni Maria, at ang maliit na kamay ni Maja na nakahawak sa lailayan ng kumot. Sila ang kanyang buhay. Ang kanyang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa kamay ni Miguel. Pinunasan niya ito agad. Hindi siya pwedeng maging mahina. Ngunit sa katahimikan ng gabi, sa harap ng kanyang mga natutulog na anak,
bumigay ang kanyang depensa. Tahimik siyang umiyak, niyayakap ang sarili habang pinagmamasdan sila. Ito na ba ang huling gabi na magkakasama kami? Ang tanong ay isang malamig na kutsilyo sa kanyang puso. Kinakabisado niya ang bawat mukha. Ang amoy ng kanilang buhok. Ang paraan ng paghinga nila. Kung ito man ang huli, gusto niyang ibaon ang lahat sa kanyang alaala. Tumunog ang kanyang cellphone at halos mapatalon siya sa gulat. Si Cindy. "Oh, gising ka pa?" tanong ng kaibigan. "Kumusta ka?" "Heto, pinagmamasdan ko sila," sagot ni Ara, pinipilit na huwag manginig ang boses. "Takot na takot ako, Cindy. Nakausap ko si Achoy. De Leon kanina," sabi ni Cindy, sinusubukang maging matatag para sa kaibigan. "Sabi niya, lalaban tayo. Kahit anong mangyari bukas, lalaban tayo." Ngunit para kay Ara, ang mga salita ay parang hangin lang na dumadaan. Anong laban niya sa kapangyarihan at pera ng mga Monteverde? Anong laban niya sa mga kasinungalingan na kaya nilang bilhin? Samantala, sa kabilang dulo ng Maynila, sa tahimik na garahe ng mansyon ng mga Monteverde, ang hangin ay mas mabigat pa. Si Manong Pedring ay nakatitig kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang katapatan niya sa pamilya ay bumabangga sa kanyang konsensya. "Manong, pakiusap," ulit ni Mateo, ang kanyang boses ay halos nagmamakaawa. Huminga ng malalim ang matandang driver. "Sir, matagal na po ito pero tandang-tanda ko pa." Nanginginig ang kanyang boses. "Gabi po iyon nakita ko po si Doña Elvira sa kusina. May hawak siyang 2 baso ng juice." Tumigil siya saglit, tila nag-ipon ng lakas ng loob. "Nakita ko po may inilagay po siyang parang puting pulbo sa 2 baso. Isang baso para sa'yo at isang baso para sa dalaga." Naniga si Mateo. Ang paghinga niya ay tila huminto. "Hindi ko po alam kung ano yon, sir," patuloy ni Manong Pedring, umiiwas ng tingin. "Pero pagkatapos po noon ilang oras ang lumipas nakita ko si Ara. Tumatakbo palabas ng mansyon. Sir, ang itsura niya hindi ko makakalimutan. Umiiyak siya, takot na takot, parang hinahabol ng kung ano. Hindi po iyon itsura ng isang taong may masamang ginawa. Iyon po ay itsura ng isang taong nasaktan." Ang bawat salita ni Manong Pedring ay parang isang martilyo na dumudurog sa pader ng mga kasinungalingan na itinayo sa paligid ni Mateo. Ang sigaw ni Ara, "Hindi ko iyon ginusto." Ang kanyang bangungot, "Wag po. Sir, parang awan niyo na, si." Ang kwento ng kanyang ina, "Binigyan kita ng pampalakas, di." Ang kwento ni Manong Pedring, may inilagay siyang puting pulbos, ti. Ang peking text messages sa lumang telepono. Ang desperasyon ng kanyang ina na sirain ang pagkatao ni Ara. At sa isang iglap, lahat ay nagliwanag. Ang mga pira-pirasong katotohanan ay nabuo at ang larawang lumabas ay isang halimaw. Isang larawan ng isang karumaldumal na plano. Hindi lang siya nilinlang. Siya ay ginamit. At si Ara ang naging biktima. Ang galit na naramdaman niya para kay Ara ay biglang lumipat ng direksyon at bumalik sa kanya ng 100 beses na mas matindi. Galit sa kanyang ina. Galit sa sarili niya. Ang bigat ng kasalanan ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Hinusgahan niya si Ara. Dinurog niya ito. Pinaniwalaan niya ang lahat ng kasinungalingan. "Salamat po, Manong," sabi niya kay Manong Pedring, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo papasok ng bahay, hindi para kumprontahin ang kanyang ina. Hindi pa ngayon. May mas mahalaga siyang kailangang gawin. Tiningnan niya ang orasan sa kanyang cellphone. Halos hating gabi na. Bukas ng umaga ang hearing. Kailangan niyang makarating kay Ara. Kailangan niyang makausap ito bago pa man mag-umpisa ang paglilitis. Kailangan niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Wala na siyang pakialam sa gabi. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa dilim ng gabi, patungo sa apartment ni Ara. Ang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ay halos magpatalon sa puso ni Ara palabas ng kanyang dibdib. Hating gabi na. Sino ang kakatok sa ganitong oras? Ang una niyang naisip ay ang FFB. Ang mga social worker. Nandito na sila para kunin ang mga anak niya.
Nanginginig siyang lumapit sa pinto, sumilip sa maliit na butas. Isang pamilyar na anyo. Si Mateo. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Magulo ang buhok, lukot ang damit, at ang kanyang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Puno ng sakit. Puno ng pagsisisi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ara, ang boses ay mahina at pagod. Tinitigan siya ni Mateo, at sa isang iglap, parang gumuho ang lahat ng pader na itinayo nito sa paligid ng sarili. Patawarin mo ako, Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Patawarin mo ako sa lahat. Napatitig lang si Ara, litong-lito. Hindi niya maintindihan. Naniwala ako sa kanila, patuloy ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko sayo. Sa paghusga ko sayo. Lumapit siya ng isang hakbang. Alam ko na. Hindi mo ginusto ang nangyari. Biktima ka rin. Biktima tayong dalawa. Natigilan si Ara. Ang mga salitang iyon. Ang pag-amin na iyon. Isang bigat na hindi niya namalayang pasan-pasan niya sa loob ng 3 taon ay tila biglang gumaan. Tumingin siya sa mga mata ni Mateo at nakita niya ang katotohanan. Naniniwala ito sa kanya. Babawin ko ang kaso, sabi ni Mateo, ang boses ay puno ng determinasyon. Bukas na bukas, ipapatigil ko ang lahat. Hindi na kita guguluhin. Kayo ng mga bata. Pangako. Hindi alam ni Ara kung ano ang sasabihin. Ang lalaking kinamuhian niya, kinatakutan niya, ay nasa harapan niya ngayon, humihingi ng tawad. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula na namang bumagsak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang kakaibang uri ng ginhawa. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang katahimikan, tumunog ang cellphone ni Ara. Nanginginig niyang kinuha ito. Si Atty. De Leon. Hello, Atty. Ara. Nasaan ka? Ang boses ng abogado ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. May problema tayo. Malaking problema. Ano po yon, attorney? Kinakabahang tanong ni Ara, habang si Mateo ay nakikinig lang, ang kanyang mukha ay nagbabadya ng masamang pangitain. Ang kampo ng mga Monteverde. Minadali nila ang lahat. Ginamit nila ang impluwensya nila. Kakarelease lang ng desisyon ng korte base sa emergency petition nila. Ara, pakinggan mo ako ni. Huminga ng malalim ang abogado sa kabilang linya. Ibinigay ng korte ang temporary sole custody ng mga bata kay Ian Monteverde habang iniimbestigahan pa ang mga aligasyon laban sa iyo. Binitawan ni Ara ang cellphone. Nag-echo ang boses ng abogado mula sa sahig, ngunit hindi na niya ito naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng kanyang puso. Hindi Pabulong niyang sabi. Hindi pwede Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at bagong sakit. Akala niya. Bago pa man makapagsalita si Mateo, may mga yabag na silang narinig sa hagdanan. Mabilis. Marami. Kasunod noon ay isa na namang katok sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas, mas may otoridad. Binuksan ni Mateo ang pinto. 2 social worker, kasama ang abogado ni Mateo, at 2 pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Good evening, Dean Monteverde, bati ng kanyang abogado. We are here to enforce the court order. Nandito kami para kunin ang mga bata. Teka! May hindi pagkakaunawaan dito, sigaw ni Mateo. Babawiin ko ang kaso. Itigil niyo to. I'm sorry, sir, sagot ng abogado, nagpakita ng isang opisyal na dokumento. The order has been issued. It's out of SY hands now. It's out of your hands. Ang ina niyo po ang nag-asikaso ng lahat. Ang ina niya. Si Donna Elvira. Naglaro siya ng sarili niyang laro. Isang laro na hindi alam ni Mateo. Isang laro na ngayon ay nanalo na. Ang ingay ay gumising sa mga bata. Lumabas sila ng kwarto, kinukusot ang kanilang mga mata, litong-lito sa mga estrangherong nasa kanilang sala. Nang makita nila ang mga pulis, isa-isang nagsimulang umiyak.
Mama! Sino sila? Tanong ni Miguel, humawak ng mahigpit sa damit ni Ara. Sinubukan ng mga social worker na lapitan ang mga bata. Halika na, mga bata. Sasama muna kayo sa daddy nyo. Ayoko. Si Mama ang gusto ko, sigaw ni Maja, yumakap sa binti ni Ara. Ang eksena ay naging isang bangungot. Ang pag-iyak ng mga bata. Ang pilit na paglapit ng mga social worker. Ang walang magawang mukha ng mga pulis. At si Ara ay nakatayo lang sa gitna, parang isang estatwa na gawa sa yelo. Pinapanood niya ang pagkuha sa kanyang mga anak, isa-isa. Ang kanyang mga braso ay walang lakas para lumaban. Ang kanyang boses ay walang lakas para sumigaw. Nang hawakan na ng social worker ang kamay ni Miguel, ang huli sa mga bata, doon lang siya natauhan. Huwag! Pakiusap! Mga anak ko yan, sigaw niya, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit huli na ang lahat. Isinara na ang pinto. Ang iyak ng kanyang mga anak ay unti-unting humina habang papalayo sila sa hagdanan. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Ara. Bumagsak siya sa sahig. Isang tunog ng pagkawasak ang kumawala sa kanya. At sa pagkakataong ito, si Mateo ang sumalo sa kanya. Si Mateo, ang dahilan ng lahat ng ito, ang siyang yumakap sa kanya habang gumuho ang kanyang mundo. Nasa gitna sila ng pagdadalamhati nang tumunog ang cellphone ni Mateo. Si Doña Elvira. Sinagot niya ito, ang kanyang kamay ay nanginginig habang yakap pa rin si Ara. Nasa atin na ang mga bata, anak, sabi ng ina niya sa kabilang linya, ang boses ay puno ng tagumpay. Nararapat lang sila sa atin. Tiningnan ni Mateo si Ara, wasak, durog, walang buhay. Isang malamig na galit, isang galit na mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya, ang umakyat sa kanyang pagkatao. Itinapat niya ang telepono sa kanyang bibig, at sumagot sa isang boses na malamig na parang yelo. Hindi pa ito tapos, ngayon pa lang tayo magsisimula. Ang katahimikan na naiwan sa apartment ay mas nakabibingi pa kaysa sa mga iyakan kanina. Ang bawat sulok ay puno ng alaala ng kanyang mga anak. Ang amoy nila ay nananatili sa hangin, isang malupit na paalala ng kanyang pagkagapi. Nakatulala lang si Ara sa sahig, yakap pa rin ni Mateo. Ngunit wala na siyang nararamdaman. Manhid. Basag. Ang kanyang kaluluwa ay tila humiwalay sa kanyang katawan at siya ay isang manonood na lang sa sarili niyang trahedya. Ara! Narinig niya ang boses ni Mateo, ngunit parang galing ito sa napakalayong lugar. Ara, tumingin ka sa akin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakita niya ang mukha nito, puno ng determinasyon, galit, at isang bagay na hindi niya pa nakikita dati, pananagutan. Hindi pa ito tapos, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi tayo susuko. Pero kailangan kitang isama. Kailangan mong sumama sa akin. Saan? Tanong ni Ara, ang boses niya ay walang buhay. Sa bahay, sagot ni Mateo. Sa pugad ng halimaw. Kung gusto nating mabawi ang mga anak natin, kailangan nating berada sa lugar kung nasaan sila. Lalabanan natin siya ng magkasama. Isang maliit na kislap ang dumaan sa mga mata ni Ara. Natin. Magkasama. Sa unang pagkakataon, hindi na ito ikaw laban sa akin. Ito na ay tayo. Tayo laban sa kanya. Wala na siyang lakas para mag-isip. Wala na siyang lakas para tumanggi. Tumango na lang siya. Tinulungan siya ni Mateo na tumayo at sa buong biyahe papunta sa mansyon ng mga Monteverde, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang tahimik na paghikbi ni Ara at ang mahigpit na paghawak ni Mateo sa manibela. Pagpasok nila sa naglalakihang pinto ng mansyon, para silang pumapasok sa isang arena. At sa gitna, naghihintay ang reyna. Si Doña Elvira ay nakatayo sa paanan ng grandeng hagdanan, ang kanyang mukha ay naglalaro sa pagitan ng pagtatagumpay at pagtataka. Nagtagumpay dahil nakuha na niya ang mga bata. Nagtataka kung bakit kasama ng kanyang anak ang babaeng dapat ay durog na ngayon. Mateo, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong ni Doña Elvira, ang boses ay matamis ngunit may talim. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Ara. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Ara, ito'y isang malaking bagay. Isang deklarasyon. Dito na siya titira, mariing sabi ni Mateo, hindi binibitawan ang tingin sa ina.
Bilang ina ng mga apo nyo. At bilang kakampi ko. Ang ngiti ni Doña Elvira ay bahagyang naglaho. Nagpapatawa ka ba, anak? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ma, ganti ni Mateo, ang bawat salita ay may bigat. Alam ko na. Alam ko na ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang digmaan ay opisyal nang idineklara. Hindi na ito sa korte, kundi sa loob mismo ng mansyon. Isang malamig na gyera sa pagitan ng mag-ina. Dinala ni Mateo si Ara sa isang guest room na kasing laki ng kanyang buong apartment. Doon niya ipinaliwanag ang kanyang plano. Kailangan natin ng ebidensya, Ara. Isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Isang bagay na magpapatunay na sinadya niya ang lahat. Pero paano, tanong ni Ara. Ang opisina niya, sabi ni Mateo. May safe siya doon. Lahat ng mahahalagang bagay, lahat ng sikreto niya, nandoon nakatago. Kailangan nating makapasok doon. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay tahimik na, at pagkatapos nilang siguraduhin na mahimbing nang natutulog ang mga bata sa kanilang bagong silid, sinimulan nila ang kanilang plano. Dahan-dahan silang naglakad sa madilim na pasilyo, ang bawat anino ay tila isang bantay. Ang puso ni Ara ay dumadagundong sa kaba. Si Mateo naman ay kalmado, ang kanyang mukha ay seryoso. Para silang mga espiya sa isang pelikula. Nakarating sila sa opisina. Nakalock. Ngunit alam ni Mateo kung saan nakatago ang duplicate na susi. Pagpasok nila, ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ang sumalubong sa kanila. Sa likod ng isang malaking painting, naroon ang safe. Alam mo ba ang kombinasyon, pabulong na tanong ni Ara. Hindi, sagot ni Mateo. Pero alam ko ang birthday niya. At alam ko rin kung gaano siya kasentimental sa mga numero. Sinubukan ni Mateo ang kaarawan ng kanyang ina. Mali. Ang anibersaryo ng kasal ng mga magulang niya. Mali. Ang araw ng pagkakatatag ng kumpanya. Mali. Habang sinusubukan ni Mateo, si Ara naman ay nagmasid sa paligid. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang maliit na silver frame sa mesa. Isang lumang litrato. Isang batang Mateo, marahil mga 5 taong gulang, kasama ang isang lalaking kamukha niya, ang yumaong ama ni Mateo. Mateo, tawag ni Ara. Yung ama mo kailan ang kaarawan niya? Natigilan si Mateo. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay sa litrato. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga numero. Click! Bumukas ang safe. Nagkatinginan sila, isang sandali ng tagumpay at pag-asa. Ang loob ng safe ay puno ng mga dokumento, mga titulo ng lupa at mga alahas. Ngunit hindi iyon ang hinahanap nila. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, may isang maliit na kahon. Kinuha ito ni Mateo at binuksan. Sa loob, nakalagay sa isang pulang seda, ay isang maliit na bote. Isang vial na may lamang malinaw na likido. Walang label. Walang kahit anong marka. Kinuha ito ni Ara. Ano to? Tinitigan ito ni Mateo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik, hindi mula sa gabing iyon, kundi mula sa isang business meeting ilang taon na ang nakalipas. Isang kahina-hinalang business partner mula sa ibang bansa. May inialok itong key sample sa kanya. A little something to give you energy, sabi ng lalaki na may kasamang kindat. Potent. Odorless. And best of all, untraceable in standard tests. Hindi niya iyon tinanggap. Ngunit tandang-tanda niya ang itsura ng bote. Parehong-pareho. Hinawakan niya ang kamay ni Ara na may hawak ng bote. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng lagim. Alam ko kung ano to, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at katiyakan. Ito ang ebidensya. Kinabukasan, ang sala ng mansyon ng mga Monteverde ay naging isang silid hukuman. Ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon na halos nahihiwa mo sa hangin. Sa isang dulo, nakaupo si Doña Elvira sa kanyang paboritong silyon, ang kanyang postura ay perpekto pa rin, ngunit may isang bahagyang panginginig sa kanyang kamay na may hawak na tasa ng tsaa. Sa kabilang dulo, magkatabing nakaupo si Mateo at Ara, isang nagkakaisang prente.
Ang kanilang mga abogado ay tahimik na nakaupo sa gilid, mga saksi sa kung anumang magaganap. Pinatawag ko kayong lahat dahil mayroon tayong kailangang linawin. Nagsimula si Mateo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanyang ina. Unang-una, ang testimonya ni Manong Pedring. Ikinuwento ni Mateo ang sinabi ng matandang driver, ang tungkol sa 2 baso ng juice, ang puting pulbos. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Elvira. Isang hamak na driver. At paniniwalaan mo ang kwento niya laban sa sarili mong ina. Baka nabigyan na ng pera iyan ng babaeng iyan, sabi niya, tumingin kay Ara ng may paghamak. Hindi na tinag si Mateo. Pangalawa, ang kwento mo tungkol sa pampalakas. Isang herbal supplement, sabi mo. Maaari mo bang ulitin yan sa harap ng mga abogado? Nag-iba ang timpla sa mukha ni Doña Elvira. Tumingin siya sa kanyang abogado, pagkatapos ay kay Mateo. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pagsisinungaling. Inulit niya ang kwento, idinagdag pa ang mga detalye tungkol sa kanyang pag-aalala bilang isang ina. Ang bawat salita ay isang patibong na hindi niya namamalayan. Nang matapos ang kanyang ina, dahan-dahang kinuha ni Mateo ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na bote na mailamang malinaw na likido. Ang ebidensyang nahanap nila sa safe. Inilapag niya ito ng marahan sa gitna ng mesang gawa sa salamin. Ang tunog nito ay umalinggaw sa nakabibinging katahimikan. At pangatlo, ito, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. Hindi ito herbal supplement, naaalala mo ba si Ing Tan, ang business partner ko mula sa China? Inalok niya ako nito noon. Isang klase ng droga. Pampalakas nga, pero hindi sa paraang iniisip mo. Isang bagay na halos hindi matunton sa mga ordinaryong pagsusuri. Ang mukha ni Doña Elvira ay biglang namutla na parang papel. Ang tasa sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig ng malakas. Saan mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. Peke yan. Itinanim yan ng babaeng yan para sirain ako. Talaga po, ma'am, sumabat sa wakas si Atty. De Leon, ang abogado ni Ara. Dahil kung ganoon, handa po kaming ipadala ito sa isang international laboratory para sa masusing pagsusuri. Isang laboratorio kung saan walang impluensya ang pangalan o pera ng mga Monteverde. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Napatitig si Doña Elvira sa bote. Pagkatapos ay kay Mateo. Ang kanyang anak. Ang sarili niyang dugo na siyang naglagay sa kanya sa sulok. Ang maskara ng isang mahinhin at kagalang-galang na matriarch ay tuluyang nabasag. Bigla siyang tumawa. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait, kabiguan at galit. Sigaw niya, ang kanyang boses ay biglang naging matinis at halos histerikal. Ako nga. Ako ang nagplano ng lahat. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumingin siya kay Mateo. Ginawa ko iyon para sayo. Para sa pamilyang ito. Ayokong matulad ka sa ama mo na namatay na walang pakialam sa legacy natin. Puro katrabaho. Walang asawa, walang anak. Paano na ang pangalang Monteverde? Bumaling siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. At ikaw? Nakita kita. Isang probinsyana. Mahina. Walang alam. Perpekto ka. Isang perpektong sisidlan para sa apo ko. Ang plano ko ay simple lang. Bubuntisin ka, babayaran kita, at aalis ka na sa buhay namin. Ngunit tumakas ka. At hindi lang isa, kundi 5 ang dinala mo. Ang kanyang pag-amin ay isang agos ng lason na bumuhos sa buong silid. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Mateo, isang kutsilyo sa puso ni Ara. Ang buong katotohanan, sa lahat ng karumal-dumal itong detalye, ay naroon na. Nang matapos siya, ang tanging maririnig ay ang kanyang sariling paghingal. Tila naubos ang lahat ng lakas niya. Napaupo siyang muli sa kanyang silyon, hindi na isang reyna, kundi isang talunang babae na napapalibutan ng mga guho ng sarili niyang mga plano. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ngunit si Ara, ang biktima ng lahat ng ito, ay hindi galit ang nakita sa kanyang mga mata. Awa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa matanda. Naaawa po ako sa inyo, ma'am, sabi ni Ara, ang boses ay mahina ngunit matatag. Dahil sa sobrang paghahangad niyo ng isang perpektong pamilya,
kayo po mismo ang sumira sa sarili niyong anak. Ang mga salitang iyon ay mas tumagos pa kay Doña Elvira, kaysa sa lahat ng akusasyon. Napayuko ito at sa unang pagkakataon, nagsimulang umiyak. Isang pag-iyak ng isang taong tuluyan ng natalo. Ang tensyon sa silid ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Tapos na ang digmaan. Tumayo si Mateo. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay isang anino na lang ng dating pagkatao. Pagkatapos, tumingin siya kay Ara. Ang babaeng tiniis ang lahat. Ang babaeng mas matatag pa sa inaakalang niya. Ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. Sa harap ng lahat, ng kanyang talunang ina, ng kanilang mga abogado, sa ilalim ng bubong ng bahay na naging saksi sa lahat ng kanilang sakit, lumapit siya kay Ara. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng isang damdamin na hindi na niya itatago pa. May isa pa akong gustong sabihin. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, ang buong mundo nila ay tila naglaho at silang dalawa na lang ang natira. Pakasalan mo ako. Ilang buwan ang lumipas. Ang hardin sa likod ng mansyon ng mga Monteverde, na dating isang lugar ng formalidad at katahimikan, ay napuno ng tawanan. Walang malaking selebrasyon, walang daan-daang bisita, walang mga kumikislap na ilaw ng media. Nakatayo si Ara sa dulo ng isang pasilyo na gawa sa mga puting rosas. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakalugailang na may ilang bulaklak na nakasabit. Ito ang kasal na hindi niya kailanman pinangarap, dahil ang mga pangarap niya noon ay kasing liit lang ng kanyang pag-asa. Ngunit habang tinitingnan niya ang nasa dulo ng pasilyo, alam niyang ito ay higit pa sa lahat ng pangarap. Naroon si Mateo, nakangiti sa kanya. Isang ngiting totoo, puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa tabi nito, ang 5 niyang anak, ang kanilang munting mundo. Si Miguel na seryosong-seryoso sa kanyang maliit na suite. Si Marco at Mario na nag-aaway pa kung sino ang maunang maghagis ng bulaklak. Si Maria at Madja na para talagang mga prinsesa sa kanilang mga bestida. Ang kanyang pamilya. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papalapit sa kanila, naalala niya ang gabing tumakbo siya palayo sa mansyon na ito. Puno ng takot, puno ng kahihiyan. Sino ang mag-aakala na sa parehong lugar, lalakad siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito, puno ng kapayapaan at pag-ibig. Bawat hakbang ay isang pagpapatawad sa nakaraan. Bawat hakbang ay isang pangako para sa hinaharap. Nang makarating siya sa tabi ni Mateo, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init niyon ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Sa paningin ni Mateo, si Ara ay isang anghel. Ang babaeng dumaan sa impyerno at lumabas na mas matatag, mas maganda. Nakita niya sa mga mata nito, hindi na ang takot, kundi ang kapayapaan. Ang kapayapaang siya mismo ang tumulong na sirain, at siya rin mismo ang nanumpa na habang buhay na poprotektahan. Sa harap mo, Ara, at sa harap ng ating mga anak, nagsimula si Mateo, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Ipinapangako ko na hindi na muling hahayaang may manakit sa iyo. Pupunan ko ng pagmamahal at tiwala ang bawat araw na ninakaw sa atin ang takot. Ikaw at ang mga bata, kayo ang buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. Tumingin si Ara kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng kaligayahan. Mateo, sabi niya, tinuruan mo akong magtiwala muli. Sa isang simula na puno ng sakit, ipinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay kayang gamutin ang lahat ng sugat. Tinatanggap kita, hindi bilang katapusan ng aking paghihirap, kundi bilang simula ng ating walang hanggang kaligayahan. Mahal na mahal kita. Sa ilalim ng asul na langit, sa harap ng kanilang mga anak, mga abogado, ni Cindy, at ni Manong Pedring, sila ay naging isa. Ang kanilang halik ay isang selyo, isang pangako na ang lahat ng sakit ay tapos na. Sumigaw ang mga bata sa tuwa, naghagis ng mga talulot ng bulaklak sa hangin. Ang buong hardin ay napuno ng isang uri ng kaligayahan na simple, totoo at pinaghirapan. Lumipas ang mga buwan. Ang mansyon ay naging isang tunay na tahanan. Ang mga dating tahimik na pasilyo ay napuno ng ingay ng mga batang naghahabulan. Natuto si Mateo na magluto ng almusal at magpalit ng diaper. Natutunan ni Ara nang umiti ng walang takot at yakapin ang bawat araw na may pag-asa. Si Doña Elvira ay nagpa siyang umalis ng bansa. Naghahanap ng sarili niyang kapayapaan, malayo sa mga guho na siya mismo ang lumikha.
Paminsan-minsan tumatawag siya kay Mateo. Ang kanilang mga pag-uusap ay maikli at mahirap sa simula, ngunit unti-unti, ang mga sugat sa pagitan ng mag-ina ay nagsimula ring maghilom. Isang hapon, ilang taon ang lumipas, nakaupo si Ara at Mateo sa veranda, pinapanood ang papalubog na araw. Ang kanilang 5 anak ay masaya nang naglalaro sa hardin. Si Miguel, na ngayon ay isang binatilyo na, ay tinuturuan si Mario kung paano magbisikleta. Ang 3 dalaga naman ay naghahabulan. Ngunit hindi na lang sila 5. Sa mga bisig ni Ara, mahimbing na natutulog ang isang munting sanggol na babae. Ang kanilang bunso. Isang batang isinilang hindi dahil sa isang plano, kundi dahil sa purong pagmamahalan. Si Angela. Yinakap ni Mateo si Ara mula sa likod, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito, at tiningnan ang kanilang pamilya. Ang pamilyang hindi niya alam na kailangan pala niya. Ang pamilyang binuo ng isang aksidente, pinatibay ng mga pagsubok, at pinagbuklod ng pag-ibig. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, bulong ni Mateo sa tenga ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Ara, ipinikit ang kanyang mga mata, at dinama ang mainit na yakap nito. Humarap siya ng bahagya para tignan ito, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Salamat sa paghahanap mo sa amin, sagot niya. Magkayakap sila, pinapanood ang kanilang mga anak habang ang araw ay tuluyang lumulubog, nagbibigay daan sa isang bagong gabi na puno ng mga bituin at mga pangako ng mas marami pang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Mateo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama nila, mula sa mapait na simula, sa gitna ng bawat pagsubok, hanggang sa matamis na wakas. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isa ring paglalakbay para sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng bawat luha ni Ara, ang galit at pagsisisi ni Mateo, at ang dalisay na pag-ibig na sa huli ay nagbuklod sa kanila. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan itong isang munting aral sa ating mga puso. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto, kundi sa pagtanggap sa mga hindi perpektong bahagi ng ating pagkatao. Ito ay tungkol sa paghilom, pagpapatawad, at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi lalo't higit sa ating mga sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral na tumatak sa inyo? Aling bahagi ng kwento ang pinakagusto ninyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay aking babasahin at lubos na pahalagahan. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Ito ang inyong manunulat, buong pusong nagpapasalamat.